Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko ay tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, ay ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi may aalis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimbabaya online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tuwing unang Huwebes, matapos ang Pentecostes, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Jesus na walang hanggan at dakilang pari. Tuwing unang Huwebes, matapos ang Pentecostes. Kailan tayo nagdiwang ng Pentecostes? Nung Linggo. Kaya naman, ngayong Huwebes, unang Huwebes, inaalala natin at ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Jesus bilang dakilang hari o pari. Si Jesus ang modelo natin lahat. At lalong-lalo na, modelo naming mga pari. Siya ang tinatawag ng simbahan na in persona Christi. Di ba? Yung pare, tinatawag natin. Ano yon? Yung in person of Christ. Sa katauhan ni Kristo. Kaya, ang bigat maging pare. Kasi, hindi ang aming mga pangalan, hindi ang aming mga katauhan, ang aming dinadala, kundi ang katauhan ni Kristo. Sa araw-araw na kami ay nagdarasal para sa lahat, ngayong araw na ito, hinihiling ko naman na ipagdasal ninyo po kami. Kasi aaminin ko, hindi naman talaga madali maging pare. Hindi madali dahil ang dinadala namin ay yung katauhan ni Kristo. Siguro kung kami lang, kung ako lang, madali. Pero ang mahirap doon, ang dala-dala ay ang persona o katauhan ni Kristo. Ito yung mahirap na araw-araw mong dadalhin. Pero
sa awa ng Diyos, sa tulong ng mahal na ina, no? Kahit papano, kahit kaunti, magampanan. Kaya po, pagdasal po ninyo, lahat ng mga kakilala ninyong pare, no? Lahat. Dahil makikita natin, ang ating mga pagbasa ay tumutukoy sa 3 katangian ng isang pare. No? Pakicheck nyo nga po. Itong 3 katangiang ito, medyo mabigat pero ito yung tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa. Una, tinuturo sa atin na ang pare ay dapat nagsasakripisyo. Sabihin nyo nga po yun. Ito yung naipakita ni Abraham sa ating Panginoon na narinig nating kwento sa ating unang pagbasa. Di ba? Ikinuwento kung paano niya isinakripisyo at inalay ang kanyang anak na si Isaac nang minsang hingin ng Panginoon ang kanyang anak bilang alay. Mantakin mo, ang tagal nilang ipinagdasal ng kanyang asawa na sila ay magkaanak. At nung binigay, hiningi naman sa kanila. Hindi ba ang sakit nun? No? Yung ang tagal-tagal mong hiningi, ang tagal-tagal mong inasam. Pero noong ibinigay sa'yo, saka naman ito hiningi. Pero ang maganda kay Abraham, hindi siya nagdalawang isip. Bakit? Siguro, alam ni Abraham bigay lang naman sa kanya iyon. Hindi naman talaga kanya si Isaac. At yun yung magandang disposisyon ng isang taong marunong magsakripisyo kapag hindi mo inaangkin ang isang bagay. Kaya lang naman tayo nagiging madamot, kaya lang naman tayo nagiging makasarili kapag inangkin natin ang isang bagay. Kaya si Abraham, kahit masakit, kahit na mahirap, nagawa niyang magsakripisyo. Nagawa niyang isakripisyo ang kanyang anak dahil hiningi iyon ng Diyos. At para naman iyon sa Diyos. Yung pakiramdam na siguro yung gusto mo naman talagang sundin ng Diyos. Pero yung pakiramdam din na labag sa loob mo. 'Di ba? Yun naman talaga nagpapabigat sa sakripisyo. No? Kung mabigat ito sa loob. Pero mas lalong bumibigat ang sakripisyo kapag may talaban sa kalooban. Kapag mabigat sa puso. Kapag nakakadurog ng puso, mas lalong bumibigat ang sakripisyo. Hindi naman po ibig sabihin nito na pinaparusahan tayo. Hindi. Dahil ang sakripisyo, ginagawa ng isang nagmamahal. Nagmamahal. Kapag ang tao nagmamahal, ang sakripisyo, laging kaakibat. Hindi madali, pero nakakaya dahil sa pagmamahal. Hindi ko alam ba't kayo araw-araw nagsisimba. Hello? Hindi ko alam. Maaring nagagawa nyo yan dahil sakripisyo. Kasi, di ba, ang sarap-sarap naman matulog. Ba't di na lang matulog sa bahay? Ba't dito pa sa simbahan natutulog? Hindi, Father. Sakripisyo ko po ito. Ganun ba? Sige, sakripisyo. Sakripisyo. Di ba? Bakit mo nakukuhang bumangon? Araw-araw. Hindi ba? Kasi parte noon, kahit mahina ang laman, kahit mahina ang kalooban, meron tayong aspeto ng sakripisyo. Yung dahil mahal natin ang Diyos. Kaya nating ibigay yung simpleng oras, kaunting oras na para sa atin, ibibigay na lang natin para sa Diyos. Yan ang unang katangian ng isang pare. Dapat nagsasakripisyo. Pangalawang katangian ng isang pare,
masunurin. Sabihin nyo nga po. Ano yung una? Pangalawa, ito naman ang tinutukoy ng ating Salmo Responsorio. Anong sabi natin? Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang isang pari ay dapat masunurin, gaya ni Jesus sa kanyang ama. Kaya nga, ang pagiging masunurin o obedient, ang pagsunod ay kasama sa aming pangako. Bukod sa hindi kami mag-aasawa, kailangan kami ay masunurin. Masunurin sa Diyos. Masunurin sa obispo. Dahil hindi magagampanan ng pare ang plano ng Diyos kung hindi siya marunong sumunod sa Diyos. Kaya nga, ang pagsunod o sa pagsunod, natututo ang tao na mas pahalagahan ang plano ng Diyos kaysa sa plano ng sarili. Alam nyo, isa ito sa pinakamahirap. At sinasabi nga, habang tumatanda ang isang pare, mas humihirap ang pagsunod. Di ba ganon? Parang bata. Pag ang bata ay nasa murang edad pa, di ba? Madali pang sumunod. Pero habang tumatanda, humihirap sumunod. Bakit? Nagkakaroon na ng sariling isip. Nagkakaroon na ng sariling gusto. Nagkakaroon na ng sariling pakiramdam at disposisyon. At sa pagsunod, isinusuko mo ang iyong sariling isip, ang iyong sariling gusto, at ang iyong sariling pakiramdam. Ito yung mahirap. Kasi ang susundin mong kalooban ay ang kalooban ng Diyos. Pangalawang katangian ng pari, dapat marunong sumunod. At pangatlo, dapat ang pari nagdadasal. Sabihin nyo nga po. Una, pangalawa, pangatlo, sa ating ebanghelyo, narinig natin na si Jesus nanalangin sa hardin ng Getsemani. At hindi lang basta nagdasal si Jesus, nagpatira pa siya. Ang pagdarasal ang puso ng bukasyon ng isang pari. Kaya nararapat lang na ang bawat pari ay nagdadasal dahil kung hindi, madali siyang mahuhulog sa tukso at maliligaw ng landas. Kaya nga, sinabi ni Jesus, magdasal ang kanyang mga alagad nang hindi sila madaig ng tukso. Tingnan niyo yung ginamit na salita ni Jesus, nang hindi madaig ng tukso. Kasi yan ang gustong gawin ng tukso. Ang daigin tayo. Ang mangibabaw sa atin. Kaya nga, di ba? Pag tayo nahuhulog sa tukso, anong sinasabi natin? Mahina ako eh. Totoo, mahina ang tao. Alam na yun ng Diyos. Kaya nga, dapat nagdadasal. Kasi ang tukso, gusto madaig ang tao. Dahil alam ng tuksong mahina ang laman ng tao. Hindi ka naman tutuksohin kung ikaw ay malakas. Tama? Kung ikaw ay mukhang pera, tutuksohin ka ba sa pagkain? Hello? Hindi. Saan ka tutuksohin? Sa pera. Yun ang kahinaan mo eh. Kung ikaw ay matakaw, tutuksohin ka ba sa laman? Hindi. Saan ka tutuksohin? Sa pagkain, no? At alam na alam yan. Alam na alam yan ng tukso. Alam ng demonyo. Kaya nga kahit katatapos mo palang magsimba, no? Pagliko mo dyan sa kanto, meron na namang sugalan, ay talaga, no? Manginginig ka. 'Di ba? Bakit?
kahinaan mo yun eh. Kahinaan. Kaya nga, dapat dadagdagan pa ang dasal. Kapag nangihinat, nahuhulog sa tukso, dapat mas lalong palalimin at dagdagan ang dasal. Mga kapatid, ito yung tatlo. Tatlo man lang nakatangian ng isang pare. Wala ngang sinabi dapat magaling mag-homily. Wala. Wala ngang sinabi dapat matapang. Wala. Tatlong katangian lang. Tatlong katangian at least ng isang pare. No? At ito yung hinihiling ko po na ipagdasal nyo sa akin. No? Pagdasal nyo na sana kahit papano, kahit katiting, no? Makita man lang sa akin yung pagsasakripisyo, yung pagsunod, at maramdaman sa akin yung aking ginagawang panalangin. Ilan lamang to sa karakter ng isang pari na dapat pinapaalala at pinapaalala sa atin ng pagbasa. Ngunit hindi lang ito para sa pari, kundi higit sa lahat, para rin ito sa bawat isa sa atin. Nakahati natin si Jesus sa kanyang pagkapari. Naway ang katangiang ito ay makita lalo sa aming mga pari. Katulad ni Jesus. Ika nga, in persona Christi. Sa katauhan ni Jesus, makita ang katangiang ito sa aming mga pari. Amen.